Maayong buntag sa atong mga kasuwa ug mga kaagri nga naminaw ug maminaw pa sa atong programa sa kahanginan on Smart Rice Agriculture. So niya gihapon mi karon no maghatag sa inyo ha og impormasyon mahitungod sa agrikultura, particular sa ato ang pagpanghumay. Okay, so para po sa recap nato no sa ato ang text question atong niaging episode sa episode 19. So ang atong gibilin na pangutanan no kay ihatag ang tibuok pangan sa atuang resource person no or resource speaker sa atuang palay check system. So ang atong pangutanan nagibilin no kay ihatag ang tibuok pangan sa atong resource person. So ang tubag adto no kay si Ma'am Cecil Aves Upada. So daghang salamat sa mga ning tubag. Okay no so karong buntaga ato ang pagahisgutan ang financial literacy no and marketing. So kinahanglan man gyud na makamauta kung unsaon pag-handle nato sa ato ang mga finances no sa ato ang mga kaperahan ug unsaon pa dato pag-market sa ato mga produkto. So at karong buntag atong kauban ang atong maanyag ug very competent jud na resource person na gikan sa among ahensya sa ATI. Yes. Ang ato ang agriculturist 1 gikan sa information services section na si Miss Reina Des Lim Corayag. So unya makita nato siya madunggan nato siya pagkahuman sa mga pipila ka pahinumdom. Palay Aralan. Oh, naa na kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay Aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay Aralan. Palay Aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani o sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay Aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di ba kaha sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. O, walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay Aralan. Palay Aralan. Ug mao kadto ang atuang mga pahinumdom no usab atuang programa gidalit kaninyo sa Department of Agriculture Region 7 ug sa Agricultural Training Institute 7. So para mag-introduce pagmaya sa to ang resource person na si Atisha. Okay, daghang salamat Miss Julina. So karong buntag akong i-introduce balik no ato ang resource person para sa ato ang topic no on financial literacy and marketing. So siya ang amo ang agriculturist 1 diri sa information services section ug siya pod ang ato ang assistant focal person on high value commodity na program nato dire sa ATI. So let's all welcome si Ma'am Reina Des Lim Corayag. So maayong buntag Miss Reina. Maayong buntag Misha and maayong buntag po Ma'am Julina. So maayong buntag also sa ato ang mga naminaw no sa atong istasyon karong buntaga. Ato pong hinumduman nga karon ay kaning manggong ang inyong mga previous nga episodes nagisgot man mo og mga maayo o epektibo nga pamaagi sa produksyon para makaanita og daghan na unsa may atong himuon na pod sa inyong ani nga ang ending is taas-taas ta og income. So ani mosulod ang atong gitawag og financial literacy. So unsa man din ang financial literacy? Ang financial literacy mao ni ang skills no sa usa ka tawo diin ani ka maka-decide unsa man jud maayo ug epektibo nga pamaagi para or pagdumala sa imuhang financial personal man or sa organization or sa inyuhang negosyo no kay atong isipon gyud nga negosyo labi na kaning ato ang rice production kay di ba nag-involve man siya og ang kwarta no kanang mugasto man ta no so dapat atong munaon nga ending sa ato ang production naa gyud untay income. Dapat magkuyog gyud no ang maayong production ug maayong pagdumala sa finances. So kaning financial literacy manggod mosulod dayon ani ang kanabtang reality check nato ba nga kasagaran sa atong mga mag-uuma diba o mag-ani na gani unsa himuon baka kasagaran sa tua
maglipay-lipay kay nakaani na god no, and after sa ani magbangka-bangka, maglibre-libre dayon ingana. So without thinking ba nga before ta nakaani daghan kaayo tagigastusan perti natong paningkamot no para makaani og daghan. So mo nang kinahanglan ampingan gyud na nato ng ato ang ani no, meaning ana kapag amping atong valuehan gyud siya nga dapat kaning ani nato mahalin gyud ni siya or magamit nato siya in sa taas nga value. Kaning financial literacy nani siya gitawag og upat ka components. So kaning upat ka components ato ni siyang tagsa-tagsaon no. So manay giingon nga kung financial literate ko no ang usa ka tawo, dapat una kamao ka mo budget. So maayo gyud no nga kana na ay kamao ta mo budget. So unsa may pag-budget sa labi na ani sa rice production, before ta mo start og usa ka cropping season, dapat giplano na nato no, giplano na nato unsay atong mga activities, and then at the same time ato yung budgetan no, pila man day magasto nato sa kumapalit ta og binhi, pila may magasto nato og land prep na ta, magpaturtol, magpalabiling, pila may magasto nato ini magpatanong na ta. So para ighuman sa inyong plano makita ninyo no nga hala kanang ingani daay kadako ang akong kinahanglanon nga kwarta na para mahuman ang akong ang rice production jud ay nga activities mo din akong kwarta nga kinahanglan. So in that way, since nakaplano ka in advance, so atong itik na to advance, kung makibalo ta in advance sa atong kinahanglanon ay ma-determine po nato or mabantayan po nato nga basin atong mangupuntan awon nga sa usa ka cycle pila ka po yung mga kwarta nga moabot nato. So kung tan-aw nato sa kwintaga nato, magkulang man ni ako ang kwarta para tatanom, magkulang akong kwarta para sa ato ang harvesting. So at least makapangita tag paagi in advance, dili kay ana na hinuon sa ting-ani no, may halaasa man ta mangutang ani kay para ibayad sa mga nangani or kaya ipakaon sa nangani. So muna ending manggod nga bahala laman og taas og interest no, mangutang na lang jud kay on the spot man ta nangita og kwarta. So mo na kinahanglan advance ta kay at least advance pud nato nga makita or mapangitaan og paagi. So at least makapangita ta og katong gamay-gamay interest o di kaya basin di ay nay magpautang nato og way interest no. So na mo assist nato. So mo na importansya sa budgeting. So hinaot ko nga kamong tanan nga mga naminaw sa atong programa, kung wala pa mo naka-start, mag-start ta no mga mag-budget at the same time kato naka-budget na padayon gyud ta mag-budget no nya. Nindot kaayo og kanang naagid may physical nga budget dili sa huna-huna lang no, kana bang naagid moy sulatanan gyud sa inyo hang budget nyo. Mas nindot jud na siyang himuon kara cropping season. Ikaduha nato nga kanang naay component sa ato ang financial literacy is kanang gitawag nato og kung ikaw financial literate ka mao gyud ka mupahilo na og savings o kanang gitawag po nato og investment. So kasagaran gyud nato typical sa ato ang mga mag-uuma mag-alkansya kanang mga piggy bank no. Ang uban pod labi na og accessible sa ilahang mga co-op nga na sila maingana nga programa. So mag-put up pod sila og capital or CBU kanang tawag CBU or membership nga capital build up no ana sa ilang co-op pod or ang uban sa bangko gyud sila mag-open og account, which is maayo jud kaayo gyud kung naamoy access ana nga mga financial institution. So unsay importansya kung mag-savings ta. So di ba ang savings man gud kay pwede gyud ninyo siya di ba kasagaran mag-set aside ta og kwarta para in the future kung naatay gastusan dili mahilabtan kung unsay naa sa inyohang mga gipang budget ninyo sa ubang butang. So kanang savings ninyo pwede gyud siya nga mo inyong kuhaan para sa inyohang mga wants, kintahay ganahan mo nga mulaag or ganahan mo nga naay paliton nga para ninyo murag reward sa inyohang kaugalingon, okay ra gyud kaayo basta kay naka set aside na siya. So or kani pong itawag natong investment, mo manigin dyan na gi-advocate nato karon nga nindot unta ang atong mga mag-uma, dili sila mag-focus lang sa usa lang jud ka source of income. Mangita gyud tag paagi nga mas daghan gyud ta og source of income kay ang atong mga galastusan arang daghana pod. So dapat daghan pud ta og source of income no. So mo na siyang investment nga
kana gatong gihimo nga rice production, investment man na siya, kaning gasto man ta, and then hopefully mo income siya, no? Kung maka-involve mo og intercropping o di kaya sa inyong farm, mag-put upod mo og sa livestock nga kanang aspeto sa inyong farm, so mas nindot na siya, daghan mo og source of income. At the same time, kanang mag-practice po ta ninyo og karabitaw na ay naamoy short term or cash crop, naapo mo long term nga crop, so which is kanang dali siya kana na ay ipahilo na diin mo income gyud mo from time to time. So kung daghan mo income, meaning taas jud pud mo og ginansya sa inyong negosyo. And then mo na ikaduha no nga components. Ang ikatulo nga components nga atong hisgutan karon kanang gitawag nato og credit management. So di ba? Di man jud malikayan nga mangutang gyud ta, no? Okay, usay maapitihan gyud. Normal gyud na kaayo sa tuwa, maski gani kami nga nanarbaho, makautang gyud. Pero ang pasabot sa financial literate nga kan tao kung may kaog naa kay credit management, kana bang mutanto jud mo sa inyo hang gi-promise kung kanus-a ang tingbayad. Ang kasagaran magud sa atoa or nahitabo gyud ni daghang kaingani nga case, no, sa ato ang mga farmers, maski sa ato ang mga kaigsuonan pa nga naminaw og nananawron sa FB Live, no, nga grabe mo hanyo, no, inig pangutang. Pero pag abot sa tingbayan, maupay masuko, no, maupay masuko sa ato ang sa naningil sa iyaha nga, which is obligasyon ba yaon ta jud na nato nga motando sa sa may kasabutan ninyo nga balayran. So muna siya nga kung financial literate gyud nga tao, labi na kita mga farmer, no, na from time to time manginahanglan ta og kwarta, kung naagyoy kasabutan nga bayran gyud ninyo kay para sa sunod nga manginahanglan mo makahulang pa mo og balik sa maong tao. So mo gyud importante kaayo kay pait kaayo kung ikaw mismo sa inyong lugar wa nay magpautang nimo, no, di ba, meaning wala na gyud ning salig ninyo, tinuod gyud na. So mo nang mamayad gyud ta, no, kay in that way daghan pag magpahulam sa atoa. So kinahanglan gyud nato nga maayo o pagdumala ang atong mga kautangan. If ever pod nga kamo ang giutangan, isa man na siya credit management, manggihapon na siya nga kung kamay giutangan kay siguro kwartahan mo, maningil gyud ta, no, maningil gyud ta ngano man kay sayang man tong ato ang gipahulam nga kwarta, pwede mo gyud to gamiton nato sa ato ang negosyo para mas mi-income ta. So mo na siya, no, whether kamo ang giutangan or kamo ang nangutang, ato gyud maayuhon og pagdumala ang ato ang mga kautangan. Karon ang ikaupat nga component kanang gitawag nato mga financial negotiation. So kani mga financial negotiation ani ra mahulog ang kanang gitawag nato mga insurances, di ba? Familiar man siguro mo sa kanang PCIC. Yes, I think I don't know og na-invite ba nato ang taga PCIC before sa mga previous nga tong episodes, naka-discuss siguro sila mga programa, no. So nindot kaayo kay di ba naghisgot mo ganina na budgeting. So apil sa budgeting ninyo ang pambayad unta sa insurance. So sa financial negotiation, kung pwede mo, kung asa mo dapit maka barato or maka save. So like for example sa budgeting ninyo nakita ninyo nga or kaning insurance pwede ra ni og care of sa kanang PCIC, di ba? Sa PCIC na sila free nga insurance, na po'y magbayad mo insurance sa pamilya mo adto asa mo maka-save. So mao na siya ang financial negotiation. Ikaduha pod nga financial negotiation under niya is kanang gitawag nato og remittances. So asa mong dapita labi na og mga kanang magpadala ta og mga halin nato or magpadala ta og bayad. Asang dapita mo makabarato ba mo og pinaagi sa mga kanang magpadala gyud mo sa mga pera transfers, or di ba karon ay daghan na kaayo nga walay charges, di ba, nga mga kanang online nga mga application. So anong dapita ba, asa dapita mo makabarato or maka-save. Another nga under sa financial negotiation, kana bitaw magpalit ta ninyo og mga inputs. Pero usahay manggod kung magtinagsa ta ninyo, diba? Typical gyud ni kay akong papa mag-uumaman niya. Usual gyud nila, no, karon na ay magtinagsa sila og palit og abono, palit og kana na ay seeds or any inputs, no, sa basakan. Ang resulta manggod mugasto ka og transportation, mudong ka merkado or mudong ka sa agribit store.
and then pauli nimo kung nagdana ka pila ka sako, transportation agad nya ang ikaw pod nga nagbiyahe, transportation kung maabtan pa jud ka paniod to sa merkado, mukaon na pod ka. So kumbaga additional siya nga gasto. So basin di ay maka reach mo og agreement kintay sa inyong co-op or inyong association nga sabay-sabay tanin nyo mo palit og abono. So, posible pa nga i-deliver pa na sa supplier sa inyong location, adto na lang mo sa inyong association mo palit or adto na lang sa association niyo kuhaon, wala na may gasto sa delivery. Or kaya maka-discount pa mo kay bulk pa ang inyong pag-order. So, isa na siya sa mga kanana ay financial negotiations no nga matanaw ninyo nga ang mga tao nga naguna-unaan na kamaog yun when it comes sa kwarta. So, muna siya ito nato og financial negotiation. So, muna siyang upat nato ka components. Again, ato ang hinumduman, ang budgeting, savings and investment, katulo, kanato ang credit management, anong ikaupat, kanang ito nato mga financial negotiation, diin kita maka barato or maka-save. So, mao to ang gidiscuss ni Ma'am Reyna na ang upat ka components sa financial literacy o ang iyahang importansya. So sa inigbalik na to no sa mga pipila ka pahinumdom ato ang hisgutan na pud ang marketing aspect. So unsaon na to pag market ang atong produkto para dali ni mahalin no o dili ta ma-alkansi sa ato ang pagbaligya. So balikon lang ni nato no o maminaw lang ta sa mga pipila ka pahinumdom. Palay Aralan. Oh, naa na kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay Aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay Aralan. Palay Aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani o sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay Aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di baka sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. O, walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay Aralan. Palay Aralan. Ug mao kadto ang atuang mga pahinumdom usab kini ngatong programa gidalit kaninyo sa Department of Agriculture Region 7 ug sa Agricultural Training Institute 7. So karon no sa atuang pagbalik pagkahisgutan pag-usab nato ang kung unsa ang marketing o unsang atong mga pamaagi kanang tanan no i-share na ni Ma'am Reyna. Yes, thank you Miss Julina. So continue ta no sa ato ang topic this morning. So kung ganina naghisgutan ninyo sa financial literacy, part yun sa financial literacy pod ang marketing. So actually na siya sa part sa atong investment no. Kay kung natay investment pasabutan na natay negosyo. Nya kung natay negosyo pasabot pod ana natay produkto nga mahalin. So unsa man pamagiha para mahalin na ato ang mga produkto. So mo na ang proseso sa marketing. Ang marketing usa na siya ka proseso sa pagpahiluna sa inyong produkto para kini mapalit o kini mahalin bisan pa man sa existing na mga competition o sa expectation sa inyong customer. So kanang marketing very basic nga naay gitawag nato og 5 P's in marketing. Previously among discussion ani 4 P's pero during sa akong mga discussion sa marketing, I find it nga dapat na ay additional yun nga isa ka P. So, kung 4 P's, dili itong 4 P's sa DSWD, no? Ang hisgutan is 4 P's sa marketing. So, karon na 5 P's na siya. So, una is, kanang itawag na to og price. Product. So, ang product, syempre no, wala kay mabaligya kung wala kay produkto. So, diri sa humayan, unsa may atong produkto nga mahalin. So, it could be nga atong mga farmer mo option mo nga ibaligyang inyong humay nga fresh, nga gikan pa pag-ani, ibaligyan na ninyo siya. So, isa na siya ka klase sa product no sa rice. Ikaduha, pwede pod og dried, no? Or kana na ay kanang libuwad na ninyo. Pwede pod ang ikatulo, siguro og mag-option mo nga
mo go into primary processing kanang mag-meal na mo. So, kanang bugas na gyud ang inyong ibaligya. So, or kung ganahan pag yun mo go into deeper sa value chain sa ato ang rice industry, basin ganahan mo mag-go sa secondary processing. So, daghan kaayong mga amazing kaayong mga product ron, mga secondary process, no? Kanang mga rice wine or unsa pa man diha. So, pwede yun siya nga mo inyohang i-produce ug mao na inyohang i-baligya. In a way, nga baligya ninyo, mahalinan mo o kwarta. So, mo to'y una nga, Pino sa marketing. Ay, ikaduha, kanang gitawag na tuog, price. Kung naatay produkto, dapat naadjay presyo. Yes, presyohan yun nato. No? So, daghang pa maagi sa pagpresyo sa ato ang produkto. So, uban, magdepende na siya sa existing market price or prevailing market price. So, kung pilay presyo sa imuhang kakompetensya diha or uban nga mga tindahan, usually mo po na imong ipresyo sa imuhang product para makakompete ka. Ang uban pod, pamaagi nila is ilahang kwintahon daan kung pila ilahang nagasto, no, para makaproduce ana nga produktuha, and then magkwinta sila sa ilahang gitawag og break even nga price. So kung makakwinta na sila sa BEP, makakwinta dayon sila pila i-mark up nila nga dili sila bawi-bawi ilang makaginansya gid sila. So muna siya ipamaagi kaduha. Ang uban pod is mag-mark up lang. So kung pila iyang halin, ditso ka mag-mark up, usually 20%, mao po na ilahang i-mark up. So very kana siya applicable labi na sa mga buyout sa mga kanang tindahan, kung pila ang presyo sa pagpalit nila, pagpangupra, mark upan lang 20%, nya ditso na mo na ilahang presyo. So muna ang tulo ka pamaagi para presyo or maghatag og presyo sa ato ang mga produkto. So, ang ikatulo nga P sa marketing kanang gitawag na tuog place or sa uban pa nagitawag na nato og mga distribution channel. So, asang dapita ang buyer o ikaw nga producer magtagbo or maghimo og transaction involving money. So, it could be nga kung naamoy co-op, basin ibutang ninyo inyong produkto dito sa inyong co-op or sa inyong association kung naamoy more common nga area. Or uban, naagi ka galing nga tindahan. Or uban gani, sa inyong mismo lang na balay, no? Sa inyong farm. So, kay naman po uban nga customer nga, direkta lang po sa inyong mo palit. Ang inyong lang is farm gate price, no? So, muna siya. So, naay place ba o naay lugar diin magtagbo ang buyer o ang seller. So, asak handapita ang inyo para mahalinan mo. So, ang uban karon very unique na pod or actually very common na pod karon kanang gitawag na to digital marketing. So, ang ilahang place ana or the distribution channel ana diin magtagbo ang buyer ug ang seller is through our social media platforms, di ba kanang FB, TikTok, mga uban pa mga social media diin moingon na dayon mag-picture lang dayon mo sa inyong produkto, i-post lang na ninyo dayon nya pag human sa pag-post na dayon mo comment og HM. So, meaning na how much. O niya, may yung DM is the key. So, mga ingana siya ba. So, which is amazing kaayo kay mas kung naa po sa digital marketing, taas-taas po siya og range sa kanang ma-reach out niya nga mga customer. So, it's good kung ato po na siyang i-try. And then, ikaupat na to nga piece, no, sa marketing kanang gitawag na tuog people. Siyempre, di man kita kapamaligya o walay tao nga nagdumala ana. So, kumaga ang manpower. So, kita nga producer, siyempre, kung naapoy nag-digital marketing ta, kisa may nag-manage sa inyong social media account, no? So, mga people or mga tao nga involved sa inyong activities. So, apil po ana inyong target market. Kisa may inyong mga target market. So, katubang kung nag-produce mo diha og black rice, nag-produce mo og red rice, kisa may inyong gitarget anang mo palit sa inyong kuan or kung giagi ninyo siya og wholesale kintahay inyong humay kintahay, kisa may inyong gikuan ka na mga comprador ba or diretso sa tindahan atong merkado or kinsa ba ang inyong gitarget nga market. So muna siya mga people involved sa inyong marketing. And last but not the least nga P sa marketing, kanang gitawag na tuog promotion. So, kaning promotion, ani mag-fall ang inyong mga strategies. No, kung sa mga mall pa, kanang makita ninyo mga nakapupuwa bito na sa mall, ngayon sulod ninyo, nabuta dito 50% off, mga 20% discount. So, may nga na, buy one, take one. So, muna siya ang
kanang mga promotional studies sa ato sa mga mag-uuma. So basin di ay maka-agree mo sa inyong kaugalingon or kaya kung nasa naa mo sa association, basin di ganahan mo agree nga kana na ay kung mo baligya akin tahay mo og humay, tahay raw nga na humay or fresh nga humay, kung mo palit sila og hutdo nila og kumpra ang inyong humay kani ang presyo, let's say 21 ang presyo, pero kung gagmay po ang ilahang pagpalit or tigi-tigi po ilahang pagpalit, ingani po ang presyo. So marag na asay mura pa bono kanang strategy ba sa in terms of kanang pricing or any part no sa ato ang marketing kay in that way ang purpose man gud sa marketing is dili one time buyer. Ang ato ang purpose sa marketing is kanang repeat buyer ba nga bisan pa man sa kadugay siguro nimo mag-supply kay ang humay baya kaupat sa usa ka tuig kaupat kaduhara sa isa ka tuig. So inig next nimo nga cropping mo balik gihapon ang buyer sa imuha ba sa unsang pamaagiha mubalik ang buyer sa imuha. So kanang promotion ana siya nga mga kanang pamaagi diin mubalik siya og palit bisan pa man og naikapitensya bisan pa man og dugay ang pag-distribute nimo. So mo na siya ang promotion. So hinaot nga kana na ay ma-apply nato ning 5 P's no sa marketing kay kung naa na ta ani posible gyud nga kanang maka tagamtam gyud ta ninyo og taas nga income or sales no. So kung taas atong income nya kung katong mga pang-discuss sa previous ninyo nga episode nga mga maayo ug epektibo nga pamaagi sa production which is mug cost pud og kanang mas makaminus pud mo sa inyong gasto. So taas inyong income minus inyong gasto meaning ana ang inyong ang net profit kumbaga sa atong mga mag-uuma taas gid siya og makatagamtam gid ang atong mga mag-uuma og mga medyo hamugaway gid nga kahimtang no sa kinabuhi. So mo na siya nakanindot gyud sa kanang makamauta mo market no sa ato ang products or ato ang humay no bisan pa mag-unsang klase sa product ang inyong i-market. So maura po na siya Misha and Miss Julina. Alright, so daghang salamat Miss Reyna no sa pag-share may tungod sa marketing. So mao kadto no naatay 5 ka P sa marketing. So ang product, price, place, people og promotion. So, napaka-ikadugang ato Miss Reyna before ta mo end sa ato ang episode karong adlaw. Yes, ako lang kay labi na sa budgeting kay pinaka-importante gyud ang budgeting kay we believe no nga failure yun ang usa ka business kung dili mo magplano ahead. So, you have to plan. And when it comes to budgeting, I would suggest to do this principle. Kanang ito na to og 5, 15, 20, 60. So, may pasabot ang 5, 15, 20, 60. Mag-budget ta 5 for your insurances or other na mga financial negotiations. 15% of your income should be allotted for your savings. And then 20% po sa inyo mga maabutay nga kwarta i-allot po nato na sa inyo mga loans and investment. And then 60% maura gid unta na ang ato ang magasto sa atong mga expenses. So maura siguro po na kung gusto i-highlight po when it comes to financial literacy. Oo, so daghan kayong salamat Miss Reyna no. So balikon to nato no ang 5% sa ato ang kita i-allot nato sa atong mga insurance. Oo. Then 15% sa ato ang savings. Then 20% sa pagbayad nato sa ato ang mga kautangan kung naa man gani. Then ang 60% mo na ang diha nato ibutang ang mga expenses nato sa panimalay no og sa mga pag-eskwela kintahay sa atong mga anak og sa ato ang mga maintenance kintahay no kung naa man ganito yung mga tambal na gi-maintain. So mauto no. So para sa ato ang text question para sa episode karon no mga viewers and listeners. So ihatag ang 5 ka P sa marketing na gi-mention ganina ni Miss Reyna. So balikon ako no, ihatag ang 5 ka P sa marketing or 5 P sa marketing na na-mention ganina ni Miss Reyna. So just follow our format no. I-text lang ang inyong tibuok pangan, space ang inyong edad, space ang inyong lokasyon or ang inyong address, space inyong tubag ug isend sa 0938
0938-739-0882. So balikon nako atong sa hotline 0938-739-0882. Miss Julina? Okay, so ati siya and Ma'am Reyna, no, nahuman na po ang atuang 30 ka minutos nga panag-uban diri sa kahanginan. So mo na to siya atong mga kaagri, no, unta inyong na kuha tanan mga gibot pasabot, no, nga from episode 1 from palay check hangtod karon nabot na ta sa tuang financial aspect. Makatabang gyud dako sa inyo ha dira sa panghumayan ninyo o magpadayon na pud ta sa sunod nga mga adlaw hangtod na pud sa sunod nga higayon. Kini gihapon ang inyong program host nga si Julina ug si ati siya nga makig-uban kaninyo sa susamang oras. Daghang salamat ug maayong buntag.